The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth." "Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old." When Jesus finished these parables, he went away from there. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kwento ho ng isang kasamahang naming paring Dominikano na nung siya ay nag-aaral daw ho sa Roma, siya ay tumira sa isang kumbento o community ng mga pare na yung average age ng mga pare na naka-assign doon ay 80 years old. Bali, parang nasa pre-departure area na yung mga naka-assign doon. At minsan, ay napag-usapan ho nila yung tungkol ho sa kamatayan at katapusan ng panahon. At napansin ng isang pare na tila ho natatakot yung kasamahan niyang pare. Kaya sabi ng paring yon, "Brothers, we are priests religious. We should not be afraid of death or end of times." At sinagot ho siya ng isa pang kasamahang pare. Sabi ng kasama niya, "Brother, death or end of times without fear is for the saints." Kaya tatanong ko sa inyo, meron ho bang santo na andito ngayon sa loob ng simbahan na hindi ho natatakot sa kamatayan o sa katapusan ng panahon? Meron ho bang santo? Pakitaas ho yung kamay. Pag may tumaas ho ng kamay, titirik ho kami mamaya ng kandila sa harap nyo. Dahil di pa ho natin nakikita yung sarili natin bilang mga santo, siguro ho may konting pag-alala o takot din ho sa atin nung narinig ho natin yung ebanghelyo sa araw na ito. Na yung ebanghelyo ay tungkol ho sa katapusan ng panahon at paghuhusga. Siguro ho'y natanong ho natin, o di kayo nag-alala ho tayo, kung saan ho ba tayo mapupunta? Sa grupo ng masasama o sa grupo ng mabubuti? Kaya mga kapatid, sa gitna ng pag-alala, takot o katanungan ho sa kamatayan o katapusan ng panahon, na yung kamatayan at katapusan ng panahon na yan ay tiyak na darating at di ho natin alam kung kailan. Sana maging konsolasyon ho natin o kapanatagan ho ng ating kalooban yung narinig ho nating unang pagbasa. Kung medyo nakakatakot ho yung ating ebanghelyo, punong-puno naman ho ng konsolasyon yung ating unang pagbasa. Na sa ating unang pagbasa ay narinig ho natin na sinabi ho ni Yahweh, no, sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, no, sinabi ni Yahweh, "Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand." Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand. We are being assured that we, as clay, as dirt, as imperfect persons, are in the hands, in the caring hands of God, forming and transforming us. Di ho ba punong-puno ng konsolasyon nung sinasabi sa atin na
Mapagkalinga ang mga kamay ng Diyos. Mapagkalinga ang mga kamay ng Diyos. At ito rin ho yung ninanais ng Diyos para sa atin. Na sana magkaroon din ho tayo ng mapagkalingang mga kamay. Bakit ho? Dahil a caring hand reflects God. A caring hand is actually God's hand. Kaya nga sa bawat kabutihan na dumadaan ho sa ating mga kamay, ipinapakita ho natin ang Diyos. Ipinapakita ho natin yung pagkalinga ng Diyos. Kwento pa ho ng isang pare na may isang matanda daw ho na ilang beses ho niyang inanoint. At sa tuwing natatapos ho yung pag-anoint niya, ay hinahawakan ho siya nung matanda. Hinahawakan ho yung kamay niya. At minsan, tinanong ho niya si Lola. Tanong ng pare, Lola, bakit niyo ho hinahawakan ang kamay ko pagkatapos ho na ina-anoint ko kayo? At sagot naman ni Lola sa kanya, Father, malaking konsolasyon sa akin na mahawakan ko ang mga kamay mo dahil nararamdaman ko ang kamay ng Diyos sa mga kamay mo. Sabi ko kanina, di pa naman ho tayo santo at di rin ho tayo perpekto. Pero sana ho, ay magkaroon lang ho tayo ng mapagkalingang mga kamay. Mapagkalingang mga kamay sa ating pamilya marahil. Hindi nakakasakit. Mapagkalingang mga kamay. Mapagkalingang mga kamay sa ating mga kaibigan o di kaya sa trabaho natin. Kahit na minsan, yung mga kamay na yan ay nasusugatan, nasasaktan. Kagaya ho ng kamay ng ating Panginoong Hesus na napako sa Diyos dahil sa pagmamahal, dahil sa pagkalinga sa atin. Ang ating mapagkalingang mga kamay, yun ho yung mag-uugnay sa atin sa mapagkalingang kamay ng Diyos, lalong-lalo na sa katapusan ng panahon. Na sa katapusan ng panahon, sasabihin ho ng Diyos sa atin, don't worry, don't be afraid, you're in good hands. Come, share your Master's joy.